Sa mundo ng mga Aquino, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi basta-basta na ibibigay. Pero paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ay siyang magtutulak sa iyo sa bingit ng pagbagsak? Saksihan ng masakit na pagtataksil, ang madilim na paninira at ang pusong unti-unting nadudurog sa harap ng maling paratang. Ito ang kwento ni Jessa, isang babaeng pipiliting linisin ang kanyang pangalan sa kabila ng lahat ng paninira at pagtatakwil. Handa ka na bang malaman ang katotohanan? Tara, samahan niyo ako sa isa na namang madamdamin at nakakakilig na yugto ng ating kwento. Sa maliit na kubo, maririnig ang marahang pagpatak ng ulan. Sa pawid na bubong, tila musika na lalo lamang nagpapainit ng gabi. Nakaakbay si Santiago kay Jessa. Habang nakaupo sila, hawak-hawak ang baso ng alak. Ang ganda ng gabi kahit umuulan, mahina niyang bulong habang nakatitig sa mga mata nito. Mas maganda ka sa gabi, Jessa. Napayuko siya, pilit na kinukubli ang mabilis na pintig ng puso. Ngunit nang hawakan ni Santiago ang kamay niya at dahan-dahang dinantay sa dibdib nito, dama niyang mabilis ding tibok ng puso ng binata. Marahan itong inilapit ang kanyang muka at hinalikan siya. Una ay banayad, tila nangungusap hanggang sa lumalim ang halikat naging mas mapusok. Habang mas lalong lumalalim ang kanilang halikan, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Pero imbis na sirain ng sandali, mas lalo pa nitong binigyan ng kakaibang lambing at init ang paligid. Naku Santiago, baka mabasa tayo. Ani ang napatingin sa labas. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil hinalikan siyang muli nito. Mas mainit, masabik. Ang tunog ng ulan sa bubong ng kubo ay tila musika nagdadala ng kilabot sa kanilang mga katawan. Hawak ni Santiago ang mukha niya, para bang takot itong mawala siya. Samantalang mahigpit naman siyang nakayakap dito. Pilit na nilulunod ang lahat ng kaba at takot sa init ng sandaling yon. Jessa, I want you. Only you. Don't dare leave me. Bulong nito. Hindi na siya nakapigil. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sabay gumanti ng halik na may init at pagkauhaw. Nakatatlo pa silang rounds bago pumasok ng kwarto. Nagpunta siya sa banyo at naglinis ng katawan. Pagbalik niya ay may kausap sa telepono si Santiago na nasa terrace. Naulinagan pa niya ang boses nito. Kinuha niya ang cellphone. May ilang messages. At kumabog ang dibdib niya nang makita ang chat ni Lexus. Let's meet. Same time. Pero this time sa katabing coffee shop. Sabi ni Lexus sa chat. Napasinghap si Jessa. Agad na lumingon sa terrace kung saan may kausap si Santiago. Mabuti na lang at abala ito. Naramdaman niyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi pa man siya nakakasagot, biglang nagring ang phone niya. Tumatawag si Lexus. Shit! Nagpanik siya. Mabilis na kinansel ang tawag. Agad siyang nagreply kay Lexus na pupunta siya. Baka kulitin pa siya nito. Pinikit niyang mga mata at huminga ng malalim. Hindi pwedeng padalos-dalos ulit. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya makakuha ng ebidensya. Sa isip niya, nagsimula siya maglaro ng mga posibleng senaryo. Dadalhin niyang maliit na recorder na nakatago sa kanyang bag. Magpupunta siya ng mas maaga sa coffee shop. Pipili ng pwesto na hindi halata. At higit sa lahat, kailangan niya maging kalmado. Kahit pang presensya ni Lexus ay nagbibigay sa kanya ng matinding kaba at puot. Pakiramdam niya, demonyong kausapin niya. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niyang si Santiago ay nandun pa rin sa terrace pero sinilip siya. Nagtamang kanilang mga mata. Saglit siyang kinilabutan. Parang nadama niya na may kutob si Santiago na may tinatago siya. Mahirap talaga kapag may tinatago. Nakakapraning pero kagad siyang ngumiti at kumaway ng konti bago nagkunwaring busy sa kanyang cellphone. Hindi pwedeng malaman ni Santiago. Hindi pa ngayon. Sa pagkakataong ito, determinado siya. Sa susunod na pagkikita nila ni Lexus, siya nang may hawak ng alas. Maaga siyang dumating sa coffee shop. Pinili ni Jess ang mesa malapit sa sulok, kung saan may magandang view ng buong lugar pero hindi siya masyadong pansinin ng tao. Kinapa niya sa loob ng sling bag ang recorder na kanina pa niya inihanda. Siniksit niya yon sa loob ng kanyang bag sa mesa. Nakatago pero bukas. Ilang minutong lumipas, dumating si Lexus. Babe, ang aga mo ah. Excited to see me? Labis ang kilabot niya sa tawag nito sa kanya.
Pinilit niyang maging kalmado. Sabi mo, kailangan nating mag-usap. Anong plano mo? Umorder si Lexus ng kape bago umupo sa harap niya. Habang nagsisimula itong magsalita tungkol sa plano laban kay Santiago, pinilit ni Jessa na i-push ang usapan para mas maging specific to. Kung totoo nga na gusto mong pabagsakin si Santiago, paano? Hindi pwedeng puro salita lang. Umiwas ang tingin si Lexus. Ngumisi. Tiwala ka lang. Nasa proseso na. May mga tao tayong kakampi. All you have to do is to wait for me to be the CEO. Itataas kong posisyon mo, Jessa. Napakagatlabi siya. Hindi sapat, walang konkretong detalye. Kung ganito lang masasabi niya, hindi to ebidensya. Puro pangungusap na walang laman at mukha pa siyang nakikipagsabuatan. Bago pa siya makapag-isip ng paraan, mas makakalap ng impormasyon kay Lexus. Biglang pumasok ang 2 pulis sa coffee shop. Dumiretsong mga to sa mesa nila. Ikaw ba si Lexus Aquino? At ikaw si Miss? Kasama ka ba niya? Halos matulala siya ng mabilis. At mabilis silang pinalibutan ng 3 pang pulis. Bali 5 na sila. Hindi pa siya nakakapag-react, dinampot na silang 2. Sandali, anong ibig sabihin nito? Ani ang nagimbal. Sumama kayo sa presinto. May iniimbestigahan kaming reklamo laban sa inyo. Naramdaman niyang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang batok. Pinigilan niyang panginginig ng kamay habang kinuha ang bag. Ang recorder, naroon pa rin pero walang malinaw na ebidensya. Sa gitna ng lahat, tumingin siya kay Lexus. Nakangiti lang ito, parang may alam na hindi niya alam. Setup ba to? Tila napagot ang ugat sa ulo niya. Sa presinto, malamlam ang ilaw at malamig ang hangin mula sa lumang bentilador. Naroon si Jessa, nakaupo sa kahoy na bangko, nanginginig at pinipigilan ang pagtulo ng luha. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo si Lexus na relax. Parang nanonood lang ng palabas. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Santiago kasamang abogado at 2 tauhan nito. Kitang-kitang pamumula ng mga mata nito at ang matinding galit na pinipigil. Nang makitang pangalan ni Jessa sa mga papel ng investigasyon, halos mabitawan nito ang hawak na folder. Ano to, Jessa? Bakit kasama ka sa pangalan ng kasabwat ni Lexus? Ani Santiago na tila torong manunuwag. Agad siyang tumayo, halos magmakaawa. Santiago, please. Hindi totoo yan. Hindi ako kasabwat ni Lexus. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, sumabat si Lexus. Nakangisi. Jessa, useless na i-deny mo pang kasabwat ka. Mga pulis na mismo nagsabi. Kita naman sa palitan ng message natin. Saka Santiago, alam mo na, may relasyon kami ni Jessa. Sabi niya, I'm better than you in bed. Nagimbal siya. Parang nasabugan siya ng bomba. Lexus, tigilan mo ko. Huwag kang magsinungaling. Gumagawa ka lang ng kwento. Dinukot ng pulis ang cellphone niya sa bag, inopen ang mga messages at doon nakita nilang palitan nila ng mensahe ni Lexus na siya mismo nakikipag-ugnayan at nakita din ng recording. Dinig ang naging usapan nila, ngunit hindi yun ang totoo, mali ang dating. Ma'am, malinaw sa messages at recording. Kayo mismo nagkasundo sa pakikipagkita kay Lexus Aquino at alam mong planong pagsasabutahe kay Santiago Aquino. Nanginig siya, bumuhos ang luha niya. Santiago, makinig ka sa akin. Ginawa ko lang yun para makakuha ng ebidensya. Hindi ako kasabwat. Maniniwala ka sa akin. Santiago, please. Hindi kita magagawang lokohin. Pero nanatiling titig ni Santiago sa kanya. Matigas, malamig pero halatang may sugat sa likod ng mga mata nito. Tila gusto siya nitong saktan. Si Lexus mas lalong umisi. Bro, kawawa ka naman. Pinagtaksilan ka ng babaeng pinagkatiwalaan mo. Parang nanay mo lang na baliw. Sinugod to ni Santiago at pinagsusuntok. Inawat lang ng mga pulis. Duguan si Lexus pero nakatawa pa din. Gago, basag man ang mukha ko. Ikaw durugang puso mo. I'm fucking your girlfriend. Sigaw ni Lexus. Kumapit siya sa braso ni Santiago. Umiiyak siya, desperado. Niligay nitong kamay sa leg niya at unti-unting humihigpit ang pagkakahawak. Naubusan na siya ng hangin. Sa isang iglap, sumabog ang lahat ng kinikimkim ni Santiago. Habang nagpupumilit si Jessa na lumapit, bigla siyang sinunggaban nito sa leeg. Niloko mo ko! Ginawa mo kong tanga, Jessa! Walang hiya ka! Napasigaw siya, halos hindi makahinga. Santiago, please, hindi. Agad na nagtakbuhan ng mga pulis at inaawat si Santiago.
Pilit inaalis ang kamay mula sa leeg niya. Sir, kalma lang. Bawal po yung ginagawa ninyo. Humihingal ito, nanginig ang mga kamay habang tinanggal ang kamay sa pagkakasakal. Nang makawala si Jessa, agad siyang napaluhod, hawak ang sariling leeg. Hingal na hingal, nangingilid ang luha. Kinaladkad siya ni Santiago palabas ng presinto. Walang pakialam sa mga nakatingin. Sa isang madilim na sulok sa labas, doon sila nagharap. Walang ibang tao, kundi ang bigat ng mga salitang hindi masabi noon pa man. Alam mo ba, kung gaano ko pinaglaban na pagkatiwalaan ka? Ikaw lang ang taong inakala ko na hindi ako pagtataksilan. Pero anong nakikita ko ngayon? Palitan ng mensahe kay Lexus? Kasama ka sa lahat ng pananabutahe niya habang pinaniniwala mo kung kakampi kita. Putang ina! Umiyak siya, nanginig ang tuhod. Hindi niya na kaya pang tumayo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ni Santiago. Hawak ang pantalon nito. Desperado siyang pakinggan ito. Santiago, please. Pakinggan mo ko. Hindi kita niloko. Oo, nagkita kami ni Lexus pero para lang makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Ginawa ko yun para sa'yo, para sa Aquino Group. Aniyang humahaguluhol. Pero mas lalong tumalim ang mata ni Santiago, puno ng sugat at pait. Alam mo bang lahat ng taong pinakamalapit sa akin? Lahat sila. Iniwan ako. Niloko ako. At ikaw ang huling taong akala ko iba. Pinilit kitang pinagkatiwalaan, pero ginago mo ko. Hindi ako kagaya nila, Santiago. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Maniwala ka naman. Hindi totoong mga sinasabi ni Lexus. Habang nakaluhod siya at humahaguluhol, biglang may nagsalita mula sa likuran. Wow, ang ganda ng eksena ng babaeng traidor. Ani Violet na nang iinsulto. Bago pa siya makapagsalita, hinarap siya ni Violet at dumapo ang matinding sampal sa kanyang pisngi. Napasubsob siya sa semento, hawak ang muka, ramdam ang hapdi. Hindi pa doon nagtapos, sinabunutan siya ni Violet. Pilit siyang tinataas mula sa pagkakaluhod. Aray, tama na! Ani niyang umiiyak. Yan ang bagay sa'yo. Akala mo makukuha mo si Santiago. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Lalayo na sana si Santiago pero humarang si Violet. Tila handang gamitin ang lahat ng bala nito. Mula sa kanyang bag, kinuha nitong cellphone at ipinakita ditong isang larawan. Kung hindi pa sapat ang mga text at pagkikita ninyo ni Lexus, baka ito nang magpatunay sa relasyon nila. Tignan mo, Santiago. Sa screen, nakalabas ang litrato niya. Lasing na nakahiga sa kama. Katabi niya si Lexus. Paanong napalitan ng matandang katabi niya? Edited ang larawan. Nalalaki ang mata ni Santiago. Pulang-pulang muka. Jessa, ano to? Napakakapal ng mukha mo. Ayaw nagkatang makita kahit na kailan. Napahawak siya sa dibdib, nanginginig. Hindi totoo yan. Hindi ako sumama kay Lexus. Edited yan. Edited? Talagang lahat may palusot ka ha? Ilang tao pang kailangan mong lokohin bago mo aminin. Lalong nagdilim ang paningin ni Santiago. Tila ba lahat ng sakit at galit ay bumangon sa dibdib nito. Isa kang traidor. Hayop ka. Mabubulok ka sa bilangguan. Napahagulhol siya. Walang lakas. Santiago, please. Pakinggan mo ko. Ngunit sa halip na yakapin siya o tulungan, tumalikod si Santiago. Nanginginig pang tuhod niya nang tuluyang tumalikod dito. Kasama nito si Violet palayo. Nakahawak si Violet sa braso ni Santiago. Nakataas ang babat may mapanuksong ngiti na parang nagwagi sa laban. Santiago, wag kang umalis! Pakinggan mo muna ako! Ngunit hindi man lang lumingon ng lalaki. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang puso niyang umaasa na mapapakinggan siya, biglang nadurog sa kawalang tiwala. Ilang sandali pa ay naramdaman niya ang malamig na kamay ng isang pulis sa kanyang braso. Ma'am, sumama na kayo. Kailangan niyo nang bumalik sa loob. Hinila siya pabalik at sa bawat hakbang ay nadudurog ang kanyang puso. Pilit siyang nagpupumiglas. Humahabol pa rin kay Santiago. Santiago, hindi totoo yun. Hindi ako traidor. Pakinggan mo naman ako, please. Ngunit tila nagmistulang bingi sa mga iyak niyang lalaki hanggang sa sumarang pinto ng presinto at tuluyan siyang binalik sa loob ng malamig na kulungan. Doon napahawak siya sa bakal na rehas. Halos mawala ng lakas. Santiago, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako traidor. Aniyang tila wala sa sarili. Ang luha niya ay tuloy-tuloy na bumagsak
Ang dating matatag na mundo niya, ngayon ay gumuho sa isang iglap. Sa loob ng kulungan, tanging ang puso na lang niya ang lumalaban at pag-asang balang araw ay mapapatunayan niya ang katotohanan. 2 araw na ang lumipas mula nang makulong si Jessa. Ang mga gabi ay naubos sa iyak. Ang mga umaga naman ay puno ng kaba. Hindi niya magawang tawagan ng mga magulang. Hindi niya kayang idamay ang mga ito. Baka mag-alala at magkasakit pa sila. Hawak-hawak ang cellphone na halos wala ng baterya. Pinikit niya mga mata at pinindot ang numerong alam niya na maaari niyang lapitan. Lara, tulungan mo ko. Agad namang sumagot ang kaibigan sa kabilang linya. Puno ng pag-aalala. Jessa, nasan ka? Ano nangyari? Hindi niya na rin napigil ang mga hikbi niya. Sa presinto. Please Lara, hindi ko na kaya. Mabilis na nagpunta si Lara, dala ang pagkabahala at tapang na hindi matatawaran. Pagpasok nito sa presinto, agad siyang nagtungo sa desk ng opisyal. Ako pong kaibigan ni Jessa May. Gusto ko siyang piyansahan ngayon din. Mabilis ang kilos ni Lara. Walang halong pag-aalinlangan. Nang sa wakas ay mailabas siya mula sa kulungan, halos matumba siya sa panghihina. Agad siyang sinalubong ng mahigpit na yakap ng kaibigan. Shh! Nandito na ako. Ano bang nangyari? Tuluyan ang bumuhos ang luha niya habang nakayakap kay Lara. Hindi ko alam kung paano ako babangon mula dito. Ang sakit-sakit. Panimula niya at kinuwento sa kaibigan ang lahat ng detalye. Kakausapin ko si Santiago. Ilang araw nang lumipas mula nang makalaya si Jessa. Sa tulong ni Lara, tahimik siyang nakaupo sa maliit na sala ng inuupahang apartment. Buti na lang at nakabalik pa siya at na-repair ang mga nasira. Wala pa ring tawag, walang text. Kahit anino ni Santiago hindi niya nasilayan mula ng gabing yun sa presinto. Ang masakit, alam niyang hindi dahil naniwala si Santiago sa kanya kaya siya nakalaya. Malinaw yon, alam niya, pakiusap ni Larang dahilan kung bakit inuurong ni Santiago ang kaso sa kanya. Napasapu siya sa muka, napaluhod sa tabi ng lumang sofa. Napatingin siya sa lamesa kung saan nakapatong ang cellphone. Ilang beses na nang tinangkang magpadala ng mensahe pero laging nauuwi sa pagkakabura bago pa niya pindutin ng send. Kahit na gusto niyang lumapit kay Santiago, natatakot siyang lalo lang siya nitong itaboy. At sa bawat segundo ng katahimikan, lalong sinisikip ang dibdib niya. Nagulat siya nang tumunog ang cellphone niya. Ilang araw na kasing puro katahimikan lang ang bumabalot sa kanya. Pagtingin niya screen, si Roda ang tumatawag. Hello Roda, may kaba sa tono ng kaibigan at halos nanginginig pang tinig nito. Kumusta ka na be? Nakalive ako last week at umuwi ng probinsya. Pagbalik ko, grabe na palang nangyari. Nasangkot ka nga daw. Kwento ko sa'yo lahat kapag nagkita tayo. Hindi ako okay pero kapit lang. Kumusta dyan sa Aquino Group? Okay naman dito. Alam mo naman, magaling ang CEO at founder. Nakapagpiyansa din si Lexus at balitang nakikiusap si Don Gilbert na wag ituloy ang demanda kay Lexus. Kaso galit na galit si Sir Santiago. Nakita mo ba si Santiago? May bago na ba siyang assistant? Naku, wala pa. Pero ang palaging nasa tabi niya ay si Violet. Parang lintang nakakapit ng mabigyan ng pagkakataon. Nawalan siya ng imik. Jessa, huwag ka sanang mabibigla. Pero kailangan mong malaman. Kanina lang, in-announce sa media ang engagement ni Sir Santiago at ni Mang Violet. Parang pinagbaksakan ng dambuhalang bato ang dibdib niya. Napahawak siya sa sofa para hindi tuluyang matumba. Ano? Hindi. Imposible yan. Nakita ko mismo sa newsfeed, Jessa. May mga litrato na silang magkasama. May statement na rin si Don Gilbert at Don Julio. Ang sabi matagal nang pinag-uusapan ng kasunduan at ito na raw ang tamang oras para i-anunsyo. Nabitawan niya ang cellphone, bumagsak to sa sahig. Nakayuko siyang napaupo, nanginginig, habang unti-unting tumutulong luha. Plano na ni Santiago na tapusin ang kanilang lihim na kasal. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang inaakala niyang masayang buhay kasama si Santiago ay gumuho. Ilang oras na tulala si Jessa. Nagbukas siya ng email nang mabasang subject line mula sa HR ng Aquino Group na lamig ang kanyang mga daliri. Subject, official notice of return to work. Nanginginig ang mga mata niya sa bawat linya. Pinapabalik siya sa opisina kung hindi ay may kaukulang kasong administratibo laban sa kanya. Napakagat siya ng labi.
Bakit pa nila ako pinapabalik para ipahiya ulit o dahil sa pakiusap ni Lara? Hindi niya napigilang isipin na baka si Lara ang kumilos para makabalik siya. Malakas ang kaibigan sa Aquino Group lalo na kay Santiago. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Alvin. Jessa, narinig ko ng lahat. Tungkol sa naputol sandali pero agad tong nagpaigil ng tono. Tungkol sa nangyari sa'yo. Kung naghahanap ka ng bagong trabaho, may hiring sa kumpanya ng pamilya namin. Alam mo handa ka tang tulungan kahit na ano pa. Napaiyak siya, hindi dahil sa alok o hindi dahil sa kabutihang ipinapakita nito sa kanya. Ngunit kahit na gaano kaganda ang alok ni Alvin, iba ang gusto ng puso niya. Salamat Alvin, pero kailangan kong bumalik sa Aquino Group. Gusto kong linisin ang pangalan ko. Hindi ako magnanakaw, hindi ako traidor. Naiintindihan ko, basta nandito lang ako para sa'yo. I'm just one call away. Maraming salamat Alvin. Pagkababa ng tawag, mahigpit niyang hinawakan ng cellphone. Kahit na anong sakit, kahit na anong kahihiyan, nagdesisyon siya, babalik siya sa kumpanya. Dahil yun nang ang paraan para patunayan ng sarili. Mabigat ang bawat hakbang ni Jessa nang pumasok siya sa main lobby ng Aquino Group. Mula sa receptionist hanggang sa mga empleyadong nakakasalubong, ramdam niya mga matang nakasunod sa kanya. May bumubulong, may nakikindatan, may iba pang lantaran na nagtataas ng kilay. Bakit nandito ang assistant ni Sir Santiago? Hindi ba't nadawit siya sa kaso? Bulong ng isang empleyado. Bakit pinabalik pa? Dapat tinanggal na yan. Nakakahiya sa kumpanya. Anang isa pa. Bagamat tinig niyang masasakit na salita, tinaas niyang kanyang ulo. Kaya niya to. Kailangan niya itong kayanin. Pag-akyat niya sa HR office, sinalubong siya ng malamig na titig ni Erin. Ang HR manager, pinakmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Halatang puno ng pang-uuyam ang ngiti. Nagpakita din ng babaeng pinag-uusapan ng buong kumpanya. Siguro naman alam mong wala kang karapatang magmalinis dito. Hindi ko nga din alam kung bakit pinapabalik ka pa dito eh. Don't think for a second na welcome ka. Namulang pisngi niya sa hiya. Parang gusto niyang lamunin ng lupa sa mismong harap ng HR manager. Ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Pinilit niyang ngumiti ng bahagya. Naiintindihan ko po. Kung ganyan ang tingin ninyo, hindi naman ako bumalik para manggulo. Gusto ko lang linisin ang pangalan ko. Napairap si Erin at nagkibit balikat. Linisin? Huh? Good luck with that. For now makipag-usap ka kay Sir Santiago. Siyang magsasabi ng bagong trabaho mo. Malamang hindi ka na assistant ng CEO. Ililipat ka sa ibang department. Bumagsak ang balikat niya. Kahit na inaasahan na niya, masakit pa rin ang marinig. Sa kanyang paglabas ng HR office, muling bumungad ang mga bulungan. Halos hindi niya maramdaman ang lakas ng kanyang tuhod, ngunit isang bagay ang malinaw. Gagawin niyang lahat para magkausap sila ni Santiago, kahit na isang pagkakataon lang, para makapagpaliwanag. Hawak ang folder na inabot ng HR, mabigat ang bawat takbang niya papunta sa office ni Santiago. Tila may naguunahang daga sa kanyang dibdib. Isang matinding pagsubok ang ating nasaksihan ngayong araw mga kasummer. Nakakapanlumo ang bawat eksenang tila sumasampal sa katotohanan ni Jessa. Sa gitna ng panunumbat at pagtataksil, natira na lamang ang kanyang determinasyong patunayan ang sarili. Kahit pitila nagmistulang bingi ang taong pinakamahalaga sa kanya. Mga kasummer, ang aral na maaari nating pulutin ngayong gabi ay ito. Ang tiwala'y parang baso. Kapag nabasag, mahirap na itong ibalik sa dati. Ngunit sa relasyon, ang komunikasyon ang pinakamabisang pandikit. Minsan ang mga lihim na gusto nating protektahan ay siya pa ring nagiging dahilan ng ating pagkawasa kung hindi natin ito mabibigyang linaw sa tamang panahon. Ano sa tingin ninyo? May pag-asa pa ba na manumbalik ang tiwala ni Santiago kay Jessa o tuluyan na silang lalamunin ng mga kasinungalingan ni Lexus at Violet? I-comment nyo na ang inyong mga saloobin at huwag kalimutang i-like ang ating video. Ako ang inyong narrator, si Miss Maria. Hanggang sa susunod na yugto, paalam.